na matagal na po tumutulong sa lungsod ng Caloocan. Kung kayo rin po ay matagal na rin naninirahan sa Caloocan, sigurado ako may kilala na kayo na naipagtanggol na nila Attorney Kim po. Kaya kami magkakapatid po, hanga-hanga kami, idol namin ang mga magulang namin sa lahat ng kanilang ginagawa para sa mga taong bayan, kahit walang posisyon. Kayo po ba? Nung tinanong po kami kung ano bang gusto nyo maging paglaki ninyo, iisa lang ang sagot namin. Gusto namin maging abogado. Nagtaka pa si nanay, dancer po. Gusto namin maging abogado tulad nila. Kaya ngayon kami magkakapatid, mga abogado na rin. Kaya 5 kami, Attorney Kim po sa pamilya. Boomer ako. 5 kami, Attorney Kim po. Kapag sumigaw kayo ng Attorney Kim po, 5 kaming lilingon sa inyo na. Kanina habang nagsasayaw kami papunta paharap, may nagsasabi, ang bata-bata mo naman, Attorney. Ikaw ba yun? Pero sa totoo lang po, 8 taon na akong abogada. Pumasa po ako nung PAR at nag-aral po, nag-graduate po ako sa UP College of Law. 8 taon na ang nakalipas. At simula po noon, ay naging aktibo ako sa pagbibigay ng libreng tulong legal counseling sa mga taga Caloocan, Malabon at Navotas, kasama ng IBP. Siyempre po, sa pag-ikot namin sa kasulong-suluhan ng Caloocan, Malabon at Navotas, doon kami nakatatagpo ng kliyente. Kliyenteng hindi nagbabayad. Kliyenteng naghahanap ng makakausap at mahihingan ng payo tungkol sa lahat ng kanilang pinagdaraanan sa buhay. Siyempre, masaya po sila dahil for the first time, nakaharap nila isang abogado. Matatanong na nila yung mga gusto nilang malaman. Sa pag-iikot ko po, doon ako napaisip, parang ang daming mga taga-Caloocan na hindi alam ang basic nilang mga karapatan. Bakit ang dami sa atin na naaabuso, nakukulong ng walang kasalanan, nasa scam, napapapirma, at iba pa? Kasi hindi natin alam yung ating mga karapatan, kung ano mga limitasyon natin sa batas. Bilang isang abogado na nais namang tumulong, napaisip rin po ako kung sapat na ba yung pagbibigay ko ng volunteer ko bilang isang abogado, pagbibigay ng konting oras upang makatulong. O kaya naman, may iba po ba akong role na magagampanan kung saan mas magiging kapaki-pakinabang ang aking edukasyon at propesyon. At doon ko po naisip, kailangan natin ng abogado sa konseho. Alam niyo po ba kung anong trabaho ng mga konsehal? Gumawa ng batas. Tama po sila. Kaya maganda po kung ang mga konsehal natin ay may alam sa batas. At syempre po, pinakamay alam sa batas, isang abogado tulad ni Attorney Char Kim po. Ang mga konsehal po nagsasabi kung ano ang mga prioridad ng programa para sa ating lahat. Nagbibigay na sila yung nagsasabi kung ano yung mga benepisyo at serbisyo na nararapat para sa atin. Kung prioridad tayo ng konseho, halimbawa ang solo parents, kung prioridad sila, ang mga seniors, mararamdaman niyo po yan sa mga serbisyo at benepisyo na natatanggap ninyo mula sa lungsod. Yung mga TOTA, PWD, kababaihan, kabataan, lahat po yan makakatanggap ng support mula sa gobyerno sa pamamagitan ng mga programa at serbisyo. So dapat nararamdaman natin sila kung iniisip nila tayo, kung may malasakit sila sa atin. Kaya napakahalaga kung sinong pipiliin natin konsehal. Dapat hindi lang yung may puso, dapat may puso, may isip, at may paninindigan, may kakayanan magsalita para sa lahat ng mga pangangailangan natin. Di po ba? Siyempre, yan po si Attorney Char Kim po. Maaasahan ninyo.